Samantala, matapos ang mga naging insidente at kaso kung saan nabibiktima ang mga South Korean nationals sa nakawan o kaya naman ay patayan, mas lumakas naman ang panawagan ng pamahalaan ng Korea para sa kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan nito sa Pilipinas. Kaya naman pangako ngayon ng Pilipinas ang mas maigting na seguridad at proteksyon para sa mga residente at turistang Koreano sa bansa. Narito ang detalye. Mas maigting na seguridad para sa kaligtasan ng mga turista mula sa South Korea. Ito ang prioridad ngayon ng pamahalaan ng Pilipinas upang maprotektahan ang mga turista lalo na ang mga South Korean nationals na matatandaang naging biktima ng mga karahasan at krimen nitong mga nakaraan. Sa pangunguna ng Department of Tourism, nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan nila sila ngayon sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para sa pagsisiguro ng mas maigting na mga hakbang upang maproteksyonan ang mga South Korean nationals mula sa anumang uri ng karahasan habang sila ay nasa Pilipinas. Nakipag-ugnayan nila ang ahensya sa Philippine National Police upang makapagtalaga ng mas maraming puwersa ng kapulisan sa mga lugar kung saan maraming Koreanong turista o sa kung saan madalas silang naninirahan dito sa bansa. Higit 8,000 kapulisan na rin ang sumailalim sa programa ng DOT na nakasentro sa pagsisiguro ng kaligtasan at kapakanan ng mga turista na naituro na rin sa mga barangay personnel. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, kaisa na rin ngayon ng DOT para sa layuning ito. Isa ang pagtatalaga ng mga Police Assistance Desk sa mga paraang i-implementa ng PAOK upang mapabilis ang pagdudulog ng anumang mga reklamo ng krimen o karahasan laban sa mga Korean tourist. Pinag-aaralan na rin nila ngayon ang pagpapaigting ng seguridad at proteksyon ng mga Korean nationals sa Malate, Manila, sa Angeles, Pampanga at sa Parañaque kung saan madalas na maglagi ang mga Koreano. Sa ngayon, may niluluto na rin ang PAOK na isang executive order para sa proteksyon ng mga turista sa bansa. Sa unang quarter ng taong 2025, nakitaan na ng pagbaba sa bilang ng mga tourism arrivals ng mga turistang Koreano na nasa higit 395,000 kumpara sa higit 458,000 sa parehong panahon noong 2024. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan din sa Korean Consulate, sa United Korean Community Association at sa kabuuan ng South Korean government, umaasa ang Pilipinas na magiging kumpiyansa pa rin ang mga South Korean tourists na bumisita at manirahan pa rin sa Pilipinas. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.